maraming concerned dito sa isang proyekto nitong, hindi ko kilala to no? Pero celebrity engineer daw, si Slater Young. Meron siyang proyekto, ang pangalan, Monterazas. So, Banawi Rice Terraces yung inspiration, nagtatayo ng development sa bundok. Alam natin, nakakalbo. Matagal na nakakalbo itong kagubatan ng Cebu. Given what happened, no? Ano yung likelihood na malaking nakakontribute ito sa matinding pagbaha diyan po sa Cebu? Kanina nakita ko yan sa social media na ano nga ako nabigla ako. Sino ba tong Slater na to? Parang gano'n. So medyo nakita ko. Bilang scientist, gusto ko sanang sabihin na pag-aaralan ko muna, no? Pero ngayon na hindi ko pa napapag-aralan, pero meron akong pwedeng banggitin tungkol dyan. Meron tayong mga forestry code na nakalagay naman dyan kung ano yung mga bawal, ano yung hindi. Naalala ko tuloy yung bagyong Yolanda. Yung after the Yolanda, kinailangan, kasi malaking issue yun, no? Tapos kailangan natin ng mga solusyon, meron tayong mga leksyon doon sa Yolanda, at nagkaroon ng Joint Memorandum Circular. Ito ay nilabas nung, if I'm not mistaken, 2014. Joint Memorandum Circular ito ng DOST, ng DPWH, ng DENR, ng DILG, na parang ang sinasabi doon, saan ba tayo pwedeng magtayo kung gamit ang mga hazard maps? At nakapag-contribute kami doon. Nakalagay doon yung mga rules ayon sa batas, kasama yung forestry code, kasama yung water code, kasama yung building code, kasama yung lahat ng mga codes, no? At kasama din yung mga kung nasaan yung naitukoy na mga mapanganib na lugar. At doon sa Joint Memorandum Circular na to on Yolanda affected areas, nakasaad doon kung saan ang mga pwede natin tayuan ng mga permanent structures. Yung titirahan mo na 24 hours, no? Doon ka matutulog. Pwede yung mga temporary structures, yung mga critical infrastructure, etc. No? Nakalagay doon sa Joint Memorandum Circular. At yan, kung siguro nakalimutan na natin yung Joint Memorandum Circular ngayon o parang naglahong bula. Kung babalikan natin, yun yung mga leksyon na natutunan natin na inimplement natin noong panahon na yon. No? Yun ang gabay natin para maiwasan yung mga kung ano mga masasamang pwedeng mangyari. Merong kasabihan, no, na if we learn the lessons from past disasters, we can reduce the risk of future disasters that are yet to come. Ayun, so pag hindi kasi natin inulit yung mga pagkakamali, malaki ang masasalba natin sa usapin ng pagkamatay, no? Dahil sa mga dilubyo. Ayan, so parang nakalimutan na natin. Kung babalikan natin yung Joint Memorandum Circular na yun, may sinasabi doon tungkol doon sa tanong mo. Ano po exactly sinasabi? Para maalala ng mga kababayan natin. Meron kasing ganyan yung dahilig, yung slope ng bundok. Hindi wise magtayo sa ganon. Parang meron doon kasi may katumbas yun na panganib, no? Mas matarik kasi mas prone to landslides, no? Iba pa yung forestry, no? Alam naman natin na pag kinalbo mo, meron kami kasing pag-aaral na ginawa, no, doon sa isang watershed na dito sa Negros, na kapag ni-restore natin yung kabundukan, yung puno sa kabundukan sa year 1990. Kung ang pinag-uusapan natin na baha doon sa watershed na yon ay 11 million cubic meters. Kapag binalik mo yung mga puno doon to 1990, mababawasan yung tubig ulan, yung tubig na magiging baha from 11 million to 10 million cubic meters. Okay? So that means 1 million cubic meters na kaagad nang nawala dahil ni-restore mo lang yung forest cover to 1990. Pero hindi nangangahulugan na wala nang baha. Pero meron pa rin, nabawasan dahil doon sa forest cover. So kung dadagdagan pa natin ito ng mga other interventions, like for example,
rainwater harvesting, meron tayong retention basins, sponge roads, nagtatanim tayo ng mga puno sa urban areas, pinipreserve natin yung absorptive capacity, infiltration ng mga kalupaan, hindi natin kino-concrete lahat. Naglalagay tayo ng mga butas para sumipsip yung tubig. Tapos other traditional methods na nature-based solutions na makakabawas pa doon sa dami ng tubig na poproblemahin natin na magiging baha. So pag pinagsama-sama mo yon, babawasan mo ng malaki na. At kung ano yung naibawas mo na magiging baha, doon ka magtatayo ng infrastructure. Doon ka magtatayo ng dike. Magiging mas epektibo yung dike kasi nabawasan na yung baha, hindi na mag-overflow. So kumbaga, pwede tayong gumawa ng mga scenarios using technology, using computers, using LiDAR para simulate natin yan to know if those combined interventions will work or not. To know whether the concrete interventions will work or not. Di ba? Kumbaga, bago tayo nag-invest, nakita na natin gamit ang siyensya kung magiging epektibo ito o hindi. So, dapat yun nasasalin natin sa master plan. So, mabalik tayo dun sa tanong mo. Meron tayong mga panganib na natutukoy at alam natin na pag doon, meron tayong joint memorandum circular at alam din natin pag binawasan natin yung forest cover, meron din tayong batas para dyan, ay dapat sinusunod natin. Okay. In short, hindi wise na magtayo ng residential development sa bundok dahil magpuputol ka ng puno dyan, hindi ba? Hindi lang yun. Parang merong certain elevation, merong certain steepness of the slope, no, doon sa may forested areas, kaya nga forestry code, na dapat tinitignan din natin at pinagbabasihan ng ating mga desisyon. Yung nakakalungkot yan, no? Hindi naman, iniintay pa natin syempre yung magiging investigasyon dyan ng mga otoridad. Pero kung naging malaking factor yan doon sa pagbaha, dapat may managot. Tsaka in the first place, bakit nabigyan ng permit yan? Diba? Accountability ang sinasabi mo. Yeah. Wala pa ako nakitang naging accountable.